Si Saint Francis de Sales, na kilala rin bilang Maginoong Santo, ay nagtuturo sa atin na tayong lahat ay tinawag na kabanalan. Ito ang ikalawa sa 4 na video kung saan patuloy tayong matututo ng kaunti pa at tungkol sa Saint Francis de Sales. Ang video na ito ay magtuturo sa iyo tungkol kay Francis na inorden, misyonaryo at manunulat. Naghanda na si Francis ng kanyang kadalisayan ng buhay at ng kanyang pag-aaral sa teolohiya, kaya hindi na kailangan ng karaniwang pagkaantala para sa kanyang pagiging pari. Sa mismong araw na nagbigay ng pahintulot ang kanyang ama, nagsuot si Francis ng damit pangpari at pagkaraan ng 3 linggo ay tumanggap ng maliliit na utos. Nagawa niyang dumaan sa mga hakbang ng maliliit na orden, subdeacon, deacon at ordinasyon sa priesthood sa loob lamang ng 6 na buwan. Ito ay isang napakaikling takdang panahon sa panahon iyon ng simbahan para sa proseso ng pagiging pari. Tanggap ni Francis ang kanyang sakramento ng mga banal na orden sa edad na 26 noong 1593. Ilang araw pagkatapos ng kanyang ordinasyon, nagkaroon ng kagalakan si Francis sa pagbibinyag sa kanyang bunsong kapatid na si Jane, ang huling isinilang sa pamilya. Ang obispo ng Geneva ay labis na humanga sa karakter ni Francis. Iniulit na ginawa niya ang makahulang pananalita sa mga tungkol sa kanya. Ang binatang ito ay magiging isang dakilang persona balang araw. Siya ay magiging isang haligi ng simbahan at aking kahalili sa nakikitang ito. Nang naglaon ay hinirang si Francis na provost ng katedral na Kabanata ng Geneva, isa sa pinakamataas na tanggapan sa diocese. Ang estilo ng pangangaral ni Francis ay tinuring na napakasimple kung kaya't naakit nito ang kanyang mga tagapakinig. Bagaman siya ay isang scholar, iniwasan niyang punan ang kanyang mga sermon ng mga sipi ni Griego at Latin at teolohiyang hargon. Si Francis ay mayroong apostolikong sigasig at inialay ang kanyang sarili sa pangangaral, pagdinig sa mga pangumpisal at paglilingkod sa mga mahihirap at pag-uukol ng kanyang sarili sa mga pangangailangan na pinakamapagkumbaba na may espesyal na pangangalaga. Loob ng 18 buwan ng kanyang ordinasyon, nagboluntaryo si Francis na pumunta sa isa sa mga lugar na hindi katoliko sa Swiss Alps na tinatawag na Chablais. Ang mga pari ay pinatapon doon. Nais niyang paglingkuran at muling ibalik ang mga inuusig na katoliko doon na nahulog sa isang uri ng protestantismo na tinawag na Calvinism. Nang walang pera para suportahan ang misyon mula sa obispo o sa kanyang ama, si Francis at ang kanyang pinsan ay umalis patungong Chablais noong Setyembre ng 1594. Sa mga buwan ng taglamig, hinarap ni Francis ang napakadelikadong kondisyon sa paglalakbay upang ipagdiwang ang Eukarista sa inabandonang simbahang Katoliko sa Chablais. Isang araw, habang pauwi mula sa isang biyahe, nasa kakahuyan si Francis nang marinig niya ang isang grupo ng mga lobo na umahabol sa kanya. Meron lamang siyang sapat na oras upang umakyat sa isang malaking puno ng kastanyas upang iligtas ang kanyang sarili mula sa mga lobo. Itinali niya ang sarili sa isang sanga gamit ang kanyang sintas para hindi siya mahulog. Kinaumagahan,
natagpuan siya ng mga magsasaka na nagyelo. Kinalagan nila siya, ibinaba at dinala sa kanilang tahanan. Doon nila siya pinainit at inalagaan. Kaya dinala nila si Father na buhay muli, si Father Francis. Sa Blaise, sinubukan talaga ni Francis na i-convert ang mga tao sa Katolismo. Nalaman niyang walang makikinig sa kanya o magbubukas man lang ng pinto para marinig ang sasabihin niya. Nagpatuloy ito sa loob ng 3 mahahabang taon. Hindi isa solong convert. Sa kalaunan, iniwan siya ng kanyang pinsan dahil ang pagbabalik loob sa mga tao ng Blaise ay tila walang pag-asa. Sa halip na sumuko, kinuha ni Francis ang panulat, nakahanap siya ng paraan para makapasok sa ilalim ng pinto. Gumawa si Father Francis ng mga sulat kamay na leaflet at poster na may mga simpleng paliwanag ng mga doktrinan Katoliko. Sinulat niya ang kanyang mga sermon at inilagay ang mga ito sa ilalim ng mga pintuan ng mga taga-nayon. Nagtiwala sa Diyos na gagawa sa kanilang mga puso ng paisa-isa. Na ito ay pinaskil at ipinamahagi sa buong paligid upang ang mga maaring matakot makinig kay Father. Ang mensahe ni Francis ay lihim na makakabasa ng kanyang leaflet. Ang mga turong ito ay nilathala kalaunan sa isang tomo na tinawag na mga kontrobersiya. Ito ang unang record na mayroon tayong mga reliyosong polyeto na ginagamit upang makipag-usap sa mga tao. Ibig sabihin niya ang unang nagsulat ng mga homilies. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-aaral tungkol kay Father Francis de Sales. Hanggang sa susunod, laging tandaan, huwag mawalan ng lakas ng loob sa pagsasaalang-alang sa ating sarili mong mga di kasakdalan.